Chapter 10. Ang mga angka ng mga anak ni Noe. Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japhet pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japhet ay sina Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek at Tiras. Sina Askenaz, Rifat at Togarma ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Javan naman ay sina Elisha, Tarsis, Kittim at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japhet. Sa kanila nagmula ang mga bansa sa baybay dagat at mga pulo. Bawat isa'y nagkaroon ng sariling lupain at wika. Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Cos, Egipto, Libya at Kanaan. Sina Seba, Havila, Sabta, Raama at Sabteka ang mga anak na lalaki ni Cos. Ang kay Raama naman ay sina Saba at Dedan. Si Nimrod, isa pang anak na lalaki ni Cos, ang kauna-unahan sa daigdig na naging dakila at makapangyarihan. Siya rin ang pinakamahusay na mga ngaso dahil sa tulong ni Yahweh, kaya may kasabihang, maging mahusay ka sanang mga ngaso tulad ni Nimrod, sa tulong ni Yahweh. Kabilang sa kauna-unahang kaharian na sakop niya ang Babylonia, Erek at Akkad, pawang nasa lupain ng Sinar. Mula rito'y pumunta siya sa Assyria at itinatag ang mga lungsod ng Nineve, Rehoboth-er, Kele at ang Resen sa pagitan ng Nineve at Kale, ang pangunahing lungsod. Si Egipto ang ama ng mga taga-Lud, Anam, Lehab at Nafto, gayon din ng mga taga-Patros, Kaslu at Kaftor na pinagmulan ng mga Filisteo. Ang panganay ni Kanaan ay si Sidon na sinundan ni Het. Kay Kanaan din nagmula ang mga Jebuseo, Amorio, Gergeseo, Hivita, Araseo, Sinyo, Arvadeo, Zemario at Hamateo. Simula noon kung saan-saan nakarating ang mga Kananyo. Mula sa Sidon, ang kanilang hangganan sa gawing timog ay umabot sa Gerar na malapit sa Gaza. Sa gawing silangan naman, umabot sila sa Sodoma, Gomorra, Adma at Siboim na malapit sa Lasa. Ito ang lahi ni Ham na nanirahan sa iba't ibang lupain at naging iba't ibang bansa na may kani-kanilang wika. Si Shem, ang nakatatandang kapatid ni Japhet, ang pinagmulan naman ng lahi ni Heber. Ang kanyang mga anak ay sina Elam, Ashur, Arphaxad, Lud at Aram. Ang mga anak naman ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter at Mas. Si Arphaxad ang ama ni Sela na ama naman ni Heber. Dalawa ang anak ni Heber, ang isa'y tinawag na Peleg, sapagkat noong panahon niya ay nagkahiwa-hiwalay ang mga tao sa daigdig ang kapatid niya ay si Joktan. Si Joktan ang ama ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofer, Havila at Jobab. Sila ang mga anak na lalaki ni Joktan. Mula sa Mesha hanggang Sephar sa kaburulan sa silangan ang lawak ng kanilang lupain. Ito ang lahi ni Shem ayon sa kani-kanilang angkan, wika at bansa. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. Genesis chapter 11. Ang Tor ng Babel. Sa simula ay iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, halikayo at magtayo tayo ng isang lunsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumab si Yahweh upang tingnan ang lunsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumabtayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ang lahi ni Shem. Ito ang kasaysayan ng mga lahi na nagmula kay Shem. 2 taon makalipas ang baha, si Shem ay nagkaanak ng isang lalaki, si Arphaxad. Si Shem ay 100 tanggulang na noon. Nabuhay pa siya ng 500 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Nang si Arphaxad ay 35 taon na, nagkaanak siya ng isang lalaki, si Shelah.
Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. 30 taon na noon si Shelah nang maging anak niya si Heber. Nabuhay pa siya ng 403 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 34 na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Sa gulang na 30 taon, naging anak ni Peleg si Reu. Nabuhay pa siya ng 200 at 9 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Reu naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Serug. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Si Serug ay 30 taon nang maging anak niya si Nahor. Nabuhay pa siya ng 200 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Naging anak naman ni Nahor si Tera nang siya ay 29 na taon. Nabuhay pa siya ng 119 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Ang lahi ni Tera. 70 taon na si Tera nang magkaanak ng 3 lalaki, sina Abram, Nahor at Haran. Ito naman ang kasaysayan ng mga anak ni Tera na sina Abram, Nahor at si Haran na ama ni Lot. Buhay pa si Tera nang mamatay si Haran sa kanyang sariling bayan ng Ur, sa Caldea. Napangasawa ni Abram si Sarai at napangasawa naman ni Nahor si Milka na anak ni Haran na ama rin ni Iska. Si Sarai ay hindi magkaanak sapagkat baog siya. Umalis si Tera sa bayan ng Ur, Caldea, kasama ang kanyang anak na si Abram, ang asawa nitong si Sarai at si Lot na anak ni Haran. Papunta sila sa Kanaan, ngunit nang dumating sa Haran, doon na sila nanirahan. Doon namatay si Tera sa gulang na 205 taon.